Good evening po sa lahat. Praise God. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain, no? Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Dito ngayon ay dito ngayon ay umuulan, no, sa Taiwan. Doon naman kumusta naman kayo diyan mga kapatid sa Pilipinas? Nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan, no? Okay. So, good evening, good evening. Good evening po sa ating lahat. Nagpalain tayo ng Panginoon. Naririyan na ho ba tayo, mga kapatid, no? Ay, di Marisol? Ah, Na-send ko na ho ba yung ating link, no? Parang hindi pa pumapasok. Pumasok na ba yung ating link? Okay, good evening po. Nariyan na ho ba kayo? Okay. Yun. So, good evening po. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon na tayo po ay naririto. Kumusta kayo mga kapatid? Yan. Marami tayong ipapanalangin siguro ngayong gabi ito, lalo na para sa ating bayan, no? Sige po, tayo po ay mag-umpisa na ng pananalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, dalangin po namin na kami po'y samahan at nawa maging mainam yung signal sa gabing ito. Hiling din namin, O Diyos, na patuloy ninyong gabayan ang bawat isa, O Diyos. Ganon din po, Panginoon, ang aming patuloy na panalangin sa aming bansa. Dalangin namin ang pagkakaroon ng katiwasayan. Dalangin namin, O Diyos, ang paggulong ng katarungan, ah,
Dalangin namin, Panginoon, ang righteous leadership ay mangyari at maghari. Sa mga panahon na ito na may kaguluhan, kayo po ang manguna, Panginoon. At patuloy naming ilagay ang aming pananalig at pananampalataya sa magagawa mo, higit sa magagawa ng tao. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos. Pagharian niyo po kami at pangunahan sa buong gabi na ito ng pagsasalo-salo sa iyong salita, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, okay, no? So, magandang gabi po sa ating lahat, no? At salamat sa Diyos at kayo po ay naririyan at kasama sa gabing ito, no? Magandang gabi po, Ate Beth, Ate Pemalex, Ate Lucy. Kumusta kayo dyan sa Pilipinas? Nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Ang sabi nila ay umaabot na raw ng 40 ang temperature dyan ngayon, no? Nawa ay ingatan kayo ng Panginoon sa sa init, no? Sa bagay, hindi lamang yung panahon ang mainit, kundi mainit din ang nangyayari sa ating yung political climate ng ating bayan. Anyway, tayo po'y nananalig, nananampalataya na sa lahat ng panahon at pagkakataon ay mabuti ang Diyos, no? Ako, 45, 45 Celsius na doon sa Bulacan, no? Ah, so, okay. So, magandang gabi po doon sa mga kapatid. Kung kayo po ay may mga praise item, maaari nyo pong ilagay diyan sa ating comment section, no? Kung kayo po ay may isang bagay na gustong ipagpasalamat sa Diyos. Po. At sa mga prayer request po, maaari nyo rin pong isend or ilagay o i-type sa ating comment section. Alam ko na maaring marami sa atin ang nakakasaksi ng mga nangyayari sa ating bayan. At patuloy po tayong manalig na hindi kailangang maunawaan natin lagi ang ginagawa ng Panginoon. Pero may ginagawa ang Panginoon. At patuloy lamang tayong manalangin, no? Umasa at manalig sa mas magandang bagay na darating. Ang bayan natin ay bayang gagamitin ng Panginoon sa mga huling kapanahunan. Tayo po ay lahi na kakaiba, no? Isa tayo sa mga lahi na napakadaling mag-adapt, no? Sa kultura at sa maging sa klima, no po? Kaya isa tayo sa mga lahi na kung saan halos lahat ng bansa ay makakita ka ng Pilipino, no? So, at yan po ay isang bagay na pinagpapasalamat natin sa Diyos, lalo na tayong mananampalataya na ang alam natin, no? May mga pagkakataon na hindi maganda kung titignan natin, pero inaalaw ng Lord. Ah, at iyon ay upang mangyari yung kanyang kalooban. Makikita rin natin, no? There are times that
na dinadala tayo ng Panginoon kahit sa mga lugar na ayaw natin, pero yung pala yung panawagan ng Diyos sa atin. No? Kaya kung tayo ay nasa mga unfamiliar place, unfamiliar spaces, yan, ating laging titignan bilang mananampalataya, alam ng Diyos yung punot dulo. Madali o lagi nating nako-quote yung Jeremiah 29:11. At kung titingnan natin yung context na ito, hindi maganda yung senaryo nung kinote yun o isinulat yon o pinropesay yon ni Jeremiah. Sila ay masasakop ng isang bansa at sila ay mapupunta sa bayan na hindi naman nila sinilangan at uncomfortable place, di ba? Kaya bilang mananampalataya, alam natin that there are times God allows us to be in a place na uncomfortable, ayaw natin, o to be in a situation na mahirap. But in the end, makikita natin mas lalong tumitingkad at tumitingkad yung pagkaunawa natin, lumalalim yung pagkakilala natin sa Diyos. Okay. So, yan po yung ating paumpisa na pag-encouragement. Kung kayo po ay mayroong pong prayer request na gusto nating ipanalangin mamaya, maaari ninyong ilagay dyan sa comment section. At kung kayo may praise item, no? Yung gustong ipagpasalamat sa Diyos, maaari nyo rin pong ilagay sa comment section. Sige po, tayo po ay dumako na sa awitin. At samahan nyo po o sundan nyo po ang awitin na ito, no? Ng pagpupuri sa Diyos. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanggihan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanggihan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung
Amen. No? Isa pong malaking katanungan yan. Yan po ay katanungan na mainam na nasasagot natin bilang mga mananampalataya. Kailan pa ba tayo maglilingkod? Kailan pa ba tayo ah, sasamba at magbibigay papuri sa Kanya? Sige po. Kumusta po Ate Margie, Ate Maymay, Ate Net, no? Okay, Ate Ressa. Good evening po sa inyo, no? Alam niyo po, bilang mananampalataya, lagi natin tatandaan na ang may hawak ng kinabukasan at ang mga bagay na mangyayari sa kinabukasan ay ang Diyos. At kailanman ay hindi po siya magagapi na po. Actually, ito nga, basahin ko po yung sa Micah 4, verse 1 to 2. No? Though hindi ito yung ating main text ngayong gabi na ito, pero nais ko lang pong basahin ito pag, bilang salita para sa ating sa gabing ito. Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and people shall flow to it. Many nations shall come and say, Come and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his way, and we shall walk in his path. For out of Zion the law shall go forth, and the word of the Lord from Jerusalem. Po. Ayan po ay isang patunay, no po. Though nakakakita tayo ng mga digmaan, nakakarinig tayo ng kaguluhan, na in the end, God will reign and He will be the one to establish yung kanyang rulership above the mountains, no? At yung mountains kasi maraming ano yan, kahulugan eh. And it could represent yung mga powers that be, no? Pero bilang mananampalataya, we believe that na ang Diyos ay nagahari. Okay? Okay, so good evening po. Good evening Sis Maan, Sis Belin, no? Okay. So tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos. Magpapatuloy tayo sa pag-aaral sa Book of Genesis. Okay. Okay, so sa gabi ito, atin pong tatalakayin yung isa sa mga itinawag sa Diyos, no? El Roy. El Roy, the God who sees. Ang Diyos na nakakakita. Alam nyo, tayo po ay laging limitado ang ating nakikita, no? At bagamat ngayon dahil sa social media, maraming information tayong masasagap, makukuha, malalaman. But in the end, yung unknown, ang Diyos ang nakakaalam. No? Yung behind at beyond, ang Diyos ang nakakaalam. Okay, so Genesis 16 po tayo sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral ng Book of Genesis. Po. Okay, so Elroy. So anong Elroy? Ibig sabihin yan, the God who sees. At yung pinaka-key text natin dyan sa Genesis 16 ay yung verse 7. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. Okay, so tingnan natin yung synopsis o yung ng buong chapter 16 ng Genesis. So, yung Genesis 16, pinapakita nito si Abram at si Sarai na naging impatient sila sa pangako ng Diyos, no? Si Sarai ay hindi nga makapag-anak at siya po ay na-discourage na. At dahil doon, naisipan niya na ipagkaloob si Hagar na kanyang katuwang o katulong kay Abram, no? Upang quote and quote
tulungan ang Diyos sa kanyang plano, no? Help God's plan. At dito makikita natin itong human shortcut na to ay nag-lead sa strife, rejection, and pain. Subalit nung napunta sa wilderness, no, nung nandoon sa wilderness, God meets Hagar, the marginalized, mistreated servant, and revealed himself as El Roy, the God who sees. For migrants and believers, no, tayo namang lahat na believers ay migrant or pilgrims dito sa mundo. Itong chapter na to ay mangungusap sa atin powerfully na kahit na tayo ay ma-overlook, kahit na tayo ay mabuli o ma-mistreat, nakikita tayo ng Diyos, naririnig tayo ng Diyos, at kinakalinga tayo ng Panginoon. No? God sees, God hears, and God cares. So tingnan natin. So dito makikita natin from verse 1 to 6 na yung human shortcuts bring stripes. So now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian maidservant named Hagar. So she said to Abram, "The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my maidservant. Perhaps I can build a family through her." Abram agreed to what Sarai said. So after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian maidservant, Hagar, and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar, and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Okay, no? So ito po yung nag-shortcut na sila Sarai at si Abram, no? Gusto nilang tulungan ng Diyos sa kanilang naisip na kaparaanan. Ibinigay ni Sarai yung kanyang maidservant kay Abram at para quote and quote tulungan ang Diyos na matupad ang kanyang plano, no? At dahil nga doon nabuntis itong si Hagar at nung siya po ay nagdadalang tao na, ay medyo nag-iiba na yung kanyang pananaw sa kanyang mistress o sa kanyang bossing, no? Then, sabi rin sa verse 5, then Sarai said to Abram, "You are responsible for the wrong I'm suffering. I put my servant in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me." "Your servant is in your hands," Abram said. "Do with her whatever you think best." Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. O tingnan ho natin nag-iba na yung tono ni Sarai. 'Di ba? Ngayon ang naging naging responsible na sa kanya sa suffering niya ay etong si Abram. Okay, so pero siya yung unang nakaisip niyon. Anyway, so makikita natin dito, no? Dahil iba-iba talaga ang timpla ng tao. At pinagmalupitan o ginawa ng masama itong si Hagar at si Sarai pa ang gumawa nun, no? Binuli nitong si Sarai si Hagar at si Hagar ay hindi na nakatiis, siya ay umalis. Okay. Dito makikita natin yung Sarai's plan through Hagar creates jealousy and division. So si Sarai naman talaga nagplano niyon, di ba? But nag-create iyon ng pagseselos at pagkahati nila. Okay? So tayo, mga believers, there are times that na pag na-face tayo sa pressure, we like to fix problems with shortcuts, no? Halimbawa, yung sa trabaho, no? Jobs, visas, relationship, maaring gawan natin ng hocus pocus, pero lagi natin tatandaan, human solution without faith bring conflict. Human solutions, pagka wala doon yung kamay ng Panginoon, maaring magkaroon ng problema o magkaproblema. At ang
palagi nating nire-remind, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kanino tayo magtitiwala? Sa Diyos. No? Paano pagtitiwala? Buong puso, buong pag-iisip, at hindi tayo mag-rely doon sa ating own understanding. Si Sarai, nag-rely siya sa, ako naman ay barren at itong aking maidservant ay pwede pang manganak, no? Ito na lang siguro at mapapadali yung pangako ng Diyos. Pero hindi yun naman ang pangako talaga ng Diyos. There are times na minsan yung nakikita nating solusyon, hindi pala solusyon, no? Kundi nagbibigay ng confusion. Yan, no? So, hindi lahat ng naiisip nating solution ay solution. Yung iba ay confusion. Okay, so yan, no? Human shortcuts bring strife. Okay, ano pangalawa makikita natin dito sa talata na ito? 7 to 12, no? Basahin muna natin hanggang 10. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. And he said, Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going? I'm running away from my mistress Sarah. She answered. Then the angel of the Lord told her, Go back to your mistress and submit to her. The angel added, I will so increase your descendants that they will be too numerous to count. Okay. Verse 11, the angel of the Lord also said to her, You are now with a child, and you will have a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard of your misery. He will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand against him, and he will live in hostility. So makita natin dito yung God's mercy doon kay Hagar. No po? At sa awa ng Diyos, sa pagnanais siyang tatagpuin ng Panginoon, nagpadala ng anghel ang Diyos. Okay. So dito makikita natin, the angel of the Lord finds Hagar in her distress. God promises her descendants and gives hope. So binigyan siya ng pangako. Hindi siya pinapaalis ng Diyos. No po? Alam niyo po, ganyan eh. No? Minsan siguro naiisip natin, ay umalis na lang ako. No? At iwanan ko na lang kasi nambubuli, nananakit, no? O nambubulyaw, o 'di ba? Pero kinatagpo siya ng Diyos, no? So there are times that believers who feel unseen or mistreated can take comfort. Paano? God sees and meets them in their wilderness. Nakakaranas ka ba ngayon ng wilderness? Nakakaranas ka ba ng takot, pangamba, o nakakaranas ka ng mistreatment, bullying, nakakaranas ka ba ng discomfort, no? O akala mo parang hindi ka nakikita, at maaaring nakikita lang sa iyo ay yung pagka Sunday off mo na maganda yung damit mo at hindi nakikita yung ordinary days mo na kung saan ikaw ay talagang kumakayod at hindi nakikita, maaring mag-isa sa bahay, maaring naroon na ang kasama mo lang yung inaalagaan mo, no? At, at hindi talaga maunawaan ng mga tao yung pinagdaraanan. O maari, o sa anumang kalalagayan, no? Ngayon, lagi natin tatandaan, Psalms 34 verse 18, The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Ano daw? The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Kaya kung akala mo ngayon para kang pamintang dinurog, no? Dahil sa sunod-sunod na mga pagsubok, at maaring ang katuwang mo na lamang ay yung unan mo sa gabi. O at
ang pagluha ay palagian. Mga kapatid, tandaan po natin, katulad ni Hagar, no? Now, remember, ang may pangako ay si Sarai at si Abram. 'Di ba? Pinangakuan sila ng Diyos, binigyan sila ng favor ng Lord, pinagpala sila ng Lord, no? Eh si Hagar maaaring isipin niya, nako, ako ay mahirap itong banggain, itong aking mga lopanyang, no? Lopanyang at lopan. Bakit? Mga ano to, mga pinagpala to ng Panginoon, no? Talaga nabasa natin ng mga nakaraan paano pinagpala ng Diyos itong sila Abram, no? Talagang pinagtagumpay pa sila Abram, no? Nung nakipaglaban at nakuha nila na rescue niya si Lot, 'di ba? So talagang ano to, highly favored ng Lord. At maaring sa ganung kalalagayan, manliit ang pananaw ni Hagar sa kanya, no? Una, siya ay kasambahay, no? Pangalawa, siya po ay ginawang ano, surrogate, parang surrogate mother ata tawag ngayon diyan, no? Pangatlo, yung kanyang lopa niya, yung boss niya na babae na yun naman ang may kagustuhan, nagagalit pa sa kanya. Pinag-iinitan siya, binubuli siya, sinasaktan siya, o pinagsasalitaan siya, di ba? Anong nangyari kay Hagar? Broken-hearted siya, lumayas, umalis. Pero doon makikita natin that the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Okay. Alam niyo po, ano yan panahon may mga pagkakataon minsan na ano no, yung mga tao pagka nasa makapangyarihan sila para bang hindi nagkakamali, no? Makikita natin dito si Sarai at si Abram. Parang hindi nila nakita na sila ang kumuha doon kay ano kay Hagar di ba? Pero parang naglinis kamay itong si Abram. Oh, bahala ka na diyan. Yan ay maid servant mo Biro nyo, pagkatapos gamitin, no? Iba na yung turing. Tapos itong si Sarai na nagplano na gamitin itong si Hagar, pinagmalupitan niya pa yung taong ginamit nila. Nangyayari yan, mga kapatid, no? Kahit saan, no? Kahit sa politika, nagkakagamitan, di ba? At sa iba't iba pang larangan, kahit sa trabaho, minsan sa relasyon, no? Pero ito po yung ating tatandaan. Pagka inaapi ka, pagka broken-hearted ka, pagka feeling mo ikaw ay durog na, mas malamang malapit ka sa Diyos. The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. No? Kaya hindi ho sayang ang inyong mga luha. Hindi sayang ang inyong mga dinaramdam. No? I, idulog natin yan sa Diyos. Okay, so sunod po tayo. So dito makikita natin yung encounter ni Hagar sa ating Diyos na buhay. Okay, verse 13, she gave this name to the Lord who spoke to her, "You are the God who sees me." For she said, "I have now seen the one who sees me." Verse 14, that is why the well was called Bir Lahai Roy. It's still there between Kadesh and Bered. Ano raw? El Roy. Yan. So Hagar bore Abram a son, and Abram gave the name Ishmael to the son she had born. Abram was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. Grabe, no? 86 years old when Hagar bore him Ishmael. Pero ang pinakaano rito, yung na-encounter ni Hagar si God. No? Elroy. So Hagar names God Elroy, the God who sees me.
So kaya po kapatid, no, maaring ang tingin ho natin para bang ano bang nangyari sa bansa natin? Tayo ba ay pinagsakloban na ng kaldero at kawali? Patuloy ho tayong manalig at manalangin. Nakikita tayo ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang bansa natin. Nakikita rin ng Diyos ang kalalagayan ng bawat isa sa atin. At darating ang panahon, itong mga bagay na ito na maaring pinagtatawanan o na nagiging source ng kalungkutan at paghati-hati ay maaring magpatatag sa atin bilang isang bansa na mas maunawaan natin kung ano nga ba talaga yung identity natin, no? Ay si Hagar, biro ninyo mga kapatid. Ito ay kasambahay nga na galing sa Egypt nitong sila Sarai at Abram, no? Ito talagang kung titignan natin sila Sarai at Abram, hindi naman sila talaga naghihirap, no? Hindi rin sila middle class. Talagang ano sila, no? Medyo mayaman na, no? May kakayanan na, no? At yun nga, baka ang mahirap kahit ka pala mananampalataya na, yan. Kahit ikaw ay medyo malapit na sa Diyos, maaring mag-iba ang iyong pananaw, no? Sa tao at iyong pakikitungo sa mga tao. At nangyari nga, nakita nila parang kagamitan lang itong si Hagar. Di ba? Ang tingin nila kay Hagar, parang kagamitan lang. Pero, ang Diyos, ang nakita kay Hagar, ay isang future na matibay at mayroong kagandahang mangyayari doon sa nangyari sa kanya. Kaya mga kapatid, dito talagang makikita natin yung grasya ng Lord, no? Maaring ikaw ngayon ay nasa kalalagayan na para bang aping-api ka o ikaw ay nasa paanan na dinudurog, no? Wala ka namang ginawang masama. Ikaw pa nga ang pinagawa ng masama para pang nabaligtad ang lahat. At ang gumawa pa sa iyo ay yung hindi mo inaasahang gagawa dahil sila ay mga men and women of faith. Diba? Yun, no? So, makikita natin dito, mga kapatid, ang pinakamahalaga, kung hindi yung tingin sa atin ng tao, kundi tayo ay nakikita ng Diyos. Yan. So, mga kapatid, no, tayo dito sa abroad, there are times na we feel invisible. But God sees every struggle and He always provides hope. He, He sees, no, yung mga struggle natin, mga hindi natin maibahagi, no, hindi natin mailagay sa ating my day, no, hindi natin maibahagi maging sa mga anak natin, kapatid natin o magulang dahil nag-aalala tayong mag-alala sila sa atin. Yung hindi natin maibahagi, yung hindi makita ng iba, nakikita ng Diyos. So anong gagawin natin? 1 Peter 5 verse 7, cast all our anxiety on Him because He cares for us. Sabi, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Anong gagawin natin? Yung mga bagay-bagay na dalahin natin. Kanino natin ipagkakaloob, kanino natin ikakas, kanino nating isusuko sa Diyos. Why? Because He cares. God cares. No? Sabihin po natin, no? Ilagay natin, God cares. God cares, no? I don't care if no one will care. The truth is, God cares. Yan, di ba? Uh,
Mga kapatid, no? Grabe itong istorya nito ni Hagar. Kaya, so tingnan natin yung gospel connection ngayon yan sa New Testament. So Abram and Sarai's failure shows our need for Christ who fulfill God's promises perfectly. Yan, di ba? Kahit pala mga tao na malalapit na sa Diyos, maaring mag-fail. Yan, di ba? Remember, si Abram at si Sarai, kinaugnay yan direkta ng Diyos. 'Di ba? Nagkaroon sila ng encounter sa Panginoon. But they fail, no? Kahit sila nangangailangan ng Panginoon. Okay. Hagar's encounter foreshadows the gospel. Jesus meet the broken, the outcast, and gives them hope. The last, the least, and the lost. Lagi natin tatandaan yan, no? Minimit tayo ng Panginoon sa point of brokenness. No? Minimit tayo ng Panginoon doon sa brokenness natin. Di ba? Jesus meets the broken, the outcast. Pagkatapos niyon, bibigyan tayo ng hope. Remember Romans 5 verse 8, while we were still sinners, Christ died for us. Kailan namatay ang Panginoon? Nung tayo po'y nangangailangan ng tagapagligtas, nung tayo'y nangangailangan ng magpapatawad sa atin, nung tayo po'y nangangailangan ng tatanggap sa atin. Namatay si Jesus para sa atin. So ito po yung mga takeaways natin dito. Okay. Balik tayo doon sa una. Shortcuts bring strife. Trust God's timing. No, pagka minamadali natin ang mga bagay, mas lalong nagkakamali. Ulitin natin, no? Ang mga bagay na minamadali, mas lalong nagkakamali. Di ba? Maganda sa Tagalog, eh, no? At yun ang ginawa ni ano ni Sarah at ni Abram, no? At nakalimutan nilang mag-seek talaga kay Lord. Kaya nga po mga kapatid, wag mo nating gawing basihan na na tayo ay kinaugnay ng Diyos noong nakaraan, tayo ginagamit ng Panginoon, no? Tayo ay pastor, tayo ay matagal ng Kristiyano, mga ganon, no? Kahit sino pa pwedeng magkamali. Yan. Katulad niya ni Abram at si Sarai. No, ang haba na ng panahon nila na paglalakbay bilang mananampalataya. Pero dahil sa pagnanasa nilang mabilisin yung na mangyari yung pangako ng Diyos, ay makikita natin na nagkasira-sira yung kanilang mga relasyon at maging yung kanilang testimony. Apo. So, trust the Lord with all our heart. Lean not on our own understanding. In all our ways, acknowledge Him, and He will direct our path. Pangalawa, God sees the unseen migrant and believers. Nakikita tayo ng Diyos. No? Maaaring di tayo nakikita ng amo natin. Maaaring hindi tayo nakikita ng supervisor natin. Maaaring hindi tayo nakikita ng mga kamag-anak natin. No? Habang tayo narito na sa abroad. No? Maaaring ang tingin nila sa atin ay, ano yan, okay lang yung ano niyan eh. Matatag yan, maano yan. No? Maaaring hindi nila nakikita yung mga panahon na ikaw ay umiiyak, ikaw ay nagnanais ng give up, no? At marami nang naiisip. But mga kapatid, nakikita ka ng Diyos. At yun ang pinakamahalaga. Nakikita tayo ng Diyos. Nakikita tayo ng Diyos. God cares. And He sees us where we are. Yung point of struggle natin, yung brokenness natin, nakikita ng Diyos. Elroy meets us in the wilderness. No?
Kung tingin natin, nasa wilderness tayo, na yung buhay natin, para bang walang patutunguhan. Biro ninyo, itong si Hagar, no? Siya ay buntis, no? At wala namang pinakikita doon sa talata na siya ay may kakayanan. At siya ay nasa Kanaan at ang kanyang pamilya ay sa Egypt. So, talagang ano yun, no? Talagang isang struggle. Napakahirap na ikaw ay wala sa iyong bansa at ikaw ay mayroong physical or emotional or mental struggles. Or, di ba? Pero ang mahalaga, our God is El Roy, the God who sees, the God who cares. Panghuli, Christ fulfills the promise we cannot. Yung hindi natin ma ano, yung hindi natin matupad ng mga pangako, si Kristo ang may kakayanan. Si Kristo ang may kakayanan. So, ito po mga kapatid, yung makikita natin doon sa Genesis 16. Ah, kahit na ngayon, yung mga nangyayari sa bansa, no? Bilang mananampalataya, patuloy natin yung lagak sa Panginoon, no? Placing all our anxiety on God. Na sa kalagitnaan na ito ay may ginagawa ang Diyos. Maaring mabulaga pa nga tayo doon sa greater plan niya. Okay. Kung sa tingin natin tayo'y ipit na ipit sa kalalagayan na hindi naman tayo ang pumili, God cares. Nakikita niya tayo. Nakikita niya. Sige po, tayo po ay maliban doon sa panalangin para sa bayan natin, ano? At doon sa no, sa bayan natin yung political climate ay papanalangin din natin yung climate ng political and physical climate, no? Doon kung paano nagiinit yung yung nagiinit yung Pilipinas, nagiinit din naman yung iba't ibang kampo. Now, remember mga kapatid na tayo po'y mga asin, ilawan. Nawa sa panahon na ito, patuloy ho tayong maging asin, patuloy ho tayong maging liwanag, at maging dahilan upang patuloy pong makita ng tao na dito sa mundo, ang lahat ng ito ay passing, no? At ang tunay na yaman natin at tunay na tahanan natin ay sa kalangitan. Tayo po ay dumaraan lang dito, no? So, sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, kami po ay naninikluhod sa iyo, nananalangin, Panginoon, para doon sa area ng Metro Manila kung saan patuloy yung usok na nanggagaling doon sa landfill, O Lord. Nagpo-cause, Panginoon, ng sakit, karamdaman doon sa mga nakalalanghap. Dalangin namin na ito po ay matigil na. Ganon din po, Panginoon, sa Albay, Lord, na maging mapayapa na yung bulkan o Diyos. Ganon din po, dalangin, Panginoon, na yung init, na nadaramang init ng mga kababayan namin, ay nawa ito po ay maibsan, O Lord. Dalangin, Panginoon, na kung paano dito ngayon sa Taiwan ay nagpadala kayo ng ulap na may ulan, O Diyos, nawa ay ganun din po doon sa Luzon, O Lord, at sa iba pang parte ng Pilipinas kung saan ang taas ng temperatura.
Idinadalangin din namin, Panginoon, ang nangyayari, Panginoon, sa aming bayan. Dalangin namin, O Diyos, na kayo po ang kumilos doon sa mga namumuno, doon sa Senado, sa Legislative, O Lord, sa Senado at sa Kamara. Patuloy na dalangin na magkaroon ng banal na takot ang mga tao, O Diyos, na hindi yung pansarili lamang nila ang unahin, higit sa lahat, Panginoon, magkaroon sila ng takot sapagkat kayo ang El Roy, the God who sees, na nakikita ninyo, Panginoon, maging ang mga motibo at mga karumihan na nangyayari, O Diyos. Dalayan ko po, O Diyos, na maglaga kayo, maglagay kayo ng mga tao na may takot sa iyo at willing na magamit para sa kabutihan ng bansa at kabutihan ng mas nakakarami. Nadalangin namin ang executive, Panginoon, na maging makatarungan at dalangin namin na sa mga huling taon na ito ay umayos, O Diyos, mawala ang mga tiwali, O Lord, at magkaroon talaga ng tunay na reform na galing sa iyo, O Diyos. Nadalangin din, Panginoon, yung judiciary na na maging maayos, bumilis ang takbo, maging patas at makatarungan, Panginoon. Maging ang mga nagpapalakad, papatupad ng batas, O Diyos, at ng seguridad, Panginoon, ang mga kasundaluhan at kapulisan. Bigyan niyo po ng non-partisan na pananaw, matugunan nila ang kanilang mga tungkulin ng may katapatan, katapatan sa bayan, katapatan sa konstitusyon, O Diyos. Dalayan ko po, O Lord, sa mga panahon na ito, nawa ang mga Pilipino ay patuloy pong maging edukado at bukas, Panginoon, maging discerning, O Lord, sa mga nangyayari, O Diyos. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Wala sa amin ang kontrol, nasa sa iyo. Nakikita niyo po ang lahat at ang mga hindi namin nakikita, O Lord, ay, ay kayo lamang ang may alam, O Diyos. Dalayan ko po sa mga panahon na ito, patuloy niyo pong hawakan yung puso't isip namin na makita namin, O Lord, na kayo ay mataas, kayo ay sovereign, kaya niyong baguhin ang kapanahunan at kaya niyong mag-alis at maglagay ng mga pinuno, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Hinihiling po rin namin ang katiwasayan ng aming bansa, O Lord, at katiwasayan nitong Taiwan, na ingatan niyo po ang bansa na ito na patuloy pong maging malaya. Dinadalangin din, Panginoon, ang mga kapatid, O Lord, na may mga karamdaman. Dalangin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan ni Ate Janet, O Lord, lalo na doon sa kanyang ulo. Dalangin din, Panginoon, ang asawa ni Sis Maan Ruby. Panginoon, na palakasin ninyo, pagalingin ninyo, at bigyan ninyo ng katiwasayan ang puso't isipan ng buong pamilya, O Diyos. Nadalangin din po yung kasamahan ni Net, Panginoon, na nangangailangan na mapaglilipatan o transfer, O Lord. Kayo po, Panginoon, ang magkaloob, mag-provide ng work, ng job order doon sa katrabaho ni Net. Ganon din po kay na Net sa kanyang kapatid, O Lord, gabayan niyo po sila, palakasin niyo po ang kanilang loob, patatagin ng pananalig at pananampalataya. Ganon din po sa mga panalangin ng mga nanay para sa kanilang anak, O Diyos. Mga anak na diligaw, dalahin ko po, O Diyos, na kayo po ang umabot, mag-ingat sa kanila, ah,
Pagpalain niyo na katulad nawa ng alibughang anak ay ma-realize nila kung ano ang mas mabuti at mas mainam para sa kanilang buhay. Dinadalangin din, Panginoon, maging ang paglilipat nila Ate Ellen, Panginoon, kayo po ang mag-provide ng strength, ng lahat ng pangangailangan. At ang kalusugan ni Ate Maymay, O Lord, patuloy niyo, Panginoong, ipagkaloob ang kalakasan, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at sa iyo, Panginoon, itinitiwala lahat ng gawain ngayong weekend. Lord, ang WISE group, Lord, ang mga small group online, patuloy niyo silang patatagin, at lumalim ang pagkaunawa nila sa iyong salita, sa ang banal na espiritu ay mangusap sa puso't isip nila, Panginoon. At ganun din po, O Diyos, doon sa gawain sa Sabado, sa Tawiyen, pagpalain niyo po yung praise and worship team, yung speaker, preacher. Patuloy ka, O Diyos, na maipakilala, Panginoon. Kayo ang Diyos na magdagdag ng mga lalaki at babae na sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo po ang paghahanda para sa nalalapit na anniversary sa May 30 ng Tawiyen, O Lord. Sa lahat ng ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa iyo. Pinapanalangin din, Ama, Panginoon, ang gawain sa Hualien. Patuloy kayo, O Diyos, ang gumalaw at kumilos sa mga panalangin ng mga kapatid namin doon sa pangangailangan ng trabaho, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa mga nag-aaral, bigyan niyo po sila ng wisdom, ng favor, sa lahat, Panginoon, ng aspeto, physical, emotional, spiritual, Panginoon, kayo po ang magpala. Pinapanalangin din, Ama, ang gawain sa nung-an, O Lord, pagpalain niyo po. Gabayan niyo po yung mga ngaral, yung mga kapatiran na iba't ibang ministeryo. Pagpalain niyo, ganun din po sa Taipei, sa Chungsan. Panginoon, pagpalain niyo po ang gawain sa Sunday, sa buong maghapon, maging mula doon sa mga hospitality, sa ushers, sa evangelism, sa worship team, Panginoon, doon sa mga bata, sa mga lahat ng dadalo. Panginoon, dalangin namin na yung presensya mo, yung mapagpala mong kamay, ang idako mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, at patuloy na hiling, O Lord, na katagpuin nyo nga po kami, O Diyos, sa bawat linggo na kami nagtitipon. Kayo po ang gumalaw at kumilos, kayo po ang magpagaling sa mga may sakit, kayo po ang tumugon sa panalangin ng bawat isa sa pangangailangan, kayo po, Panginoon, ang magkaloob. Maging ang panalangin, Panginoon, ng estudyante, Lord, si Ian na nawa maging maayos yung kanyang ginagawang thesis, O Lord, at makapasa siya ngayon, Panginoon, at maging si Abby, O Lord, ay makapasa doon sa kanyang Mandarin class, O Lord. Panginoon, marami pong salamat sa mga panalangin na hindi po nabanggit. Patuloy kayo, Panginoon, ang umabot. Dalangin, O Diyos, na tumugon, O Lord, sa panalangin po ng bawat kapatid, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 So, amen mga kapatid, at magandang gabi po. Nawa ay magkaroon tayo ng patuloy na paglalim sa pananalig at pananampalataya sa ating Diyos na buhay. So ako po'y magpapaalam. Magkita-kita po tayo sa kalooban ng Diyos sa online at on-site, no? Next week,
At kung sa mga kapatid dito sa Taiwan, makadalo sa mga gawain, no? Kung kayo man ay nasa Taoyuan, sa Hualien o sa Taipei, kayo po ay welcome sa gawain ng Filipino Ministry. God bless po. God bless po sa lahat.